So nais po natin i-share ngayong umaga sa bawat isa is fully engaged in the gospel of Jesus Christ. So, bakit ba? Pag sinabing you are engaged to somebody, so ibig sabihin, fully dedicated ka na doon. Wala ka ng ibang dapat i-entertain na manliligaw o ikay babae, pag nagbigay sa iyo ng engagement ring, yung lalaki nag-offer sa iyo ng wedding or ng pagpapakasal, mga kapatid, pag tinanggap mo na yan, so ibig sabihin, wala ka ng ibang tatanggaping manliligaw. Amen? Kundi siya, engaged na kayo eh. Ibig sabihin, nakuha ka na eh. Amen po ba? Tama po? So ganun po ang ebanghelyo, mga kapatid. Gusto ng Panginoon that we are engaged sa gospel with Christ. Bakit kailangan natin ma-engage, mga kapatid? Kasi marami mga Kristiyano, mga kapatid, engaged lang sila sa gospel pag nasa church sila. Pag marami silang Christians, engaged sila. Pero pag nag-iisa na lang sila, dinidisengage sila kanilang sarili sa gospel. Ano ibig sabihin ng disengagement? Pag sinabing disengagement o disengage, wala tayong ibang ginagawa para yung ebanghelyo may paabot sa ating mga kaibigan. Ay, birthday ngayon, parang hindi yata fit yung gospel, huwag na muna. Nag-work ito eh. Hindi ko muna i-share yung gospel sa mga ka-workmate ko. Hindi ganun, mga kapatid. Tayo bilang mga Kristiyano, kagaya po Apostol Pablo, sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Gentiles. Bakit? Ano ba yung context itong talatang ito? Si Apostol Pablo, sumulat po siya sa Roman Christians. Mga Kristiyano dun sa Rome. During that time, ang Rome po ay isa pong napaka-sikat na lugar. Ito po yung kumbaga sa panahon natin ngayon, para siyang Amerika. Ito yung panahon natin para siyang of course, nandun siya sa Italy, no? Ito yung mga sikat na lugar, the word sophisticated country. Kumbaga, yung mga advanced na technology, nandun po sa Rome during those time. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa mga manampalataya, I desire, gusto ko one of these days makapunta dyan sa Rome, hindi para masaksiyan yung mga architectural structures, para sabihin nakarating ako ng Rome. Kung ang pinakalayunin niya, pag ako'y nakarating dyan, sabi niya dito, kung titignan natin sa verse number 11, no, sabi ng Apostol Pablo, for I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift to the end he may be established. So sabi niya, nagdanasa ako na makita kayong mga mananampalataya upang may bigay ako sa inyo, may maituro ko, may ma-impart ako sa inyo na mga spiritual na kaloob. At the end, he may be established. So utak at isip ng Apostol Pablo, mga kapatid, kung makakarating siya sa Rome, hindi para mamasyal, kundi para maging pagpapala sa mga mananampalataya. It's about the gospel. Diba? Minsan tayo nadi-disengage ng gospel pagka nagpupunta tayo sa ibang mga lugar. O halimbawa, tara, mag-get away tayo, swimming tayo. Appropriate ba yung gospel doon sa swimming? Appropriate ba? Palagay nyo, may mga tao bang pwedeng maligtas doon? Wala. Meron. Doon pa lang sa receptionist eh. Prospect muna ng ebanghelyo yan eh. Tama ko ba? Tama? O yung nag-serve na waiter, prospect ulit sa ebanghelyo yan. Yung lifeguard, prospect ulit sa gospel yan. Minsan, dinidisengage natin. Hindi, wala naman ako sa church. So ito'y get away. So kailangan na mag-swimming. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, we must not disengage ourselves doon sa ebanghelyo. Kagaya sabi ng Apostol Pablo. Diba? Bakit? Ano bang meron sa ebanghelyo, mga kapatid? Una, the gospel is about the Lord Jesus Christ. Wala namang iba sa ebanghelyo eh, kundi si Kristo pa rin eh. Eh sabi niya sa verse number 1, sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate unto the gospel of God. Ano yung mga kapatid kung walang ebanghelyo, walang Apostol Pablo? Kung walang ebanghelyo, walang gawain ng Diyos. Tama? So, ibig sabihin, the gospel is all about the Lord Jesus Christ. Hindi mo pwedeng hubarin yung pagiging Kristiyano mo. Hindi mo pwedeng hubarin yung ebanghelyo na natanggap mo. Bakit? Kahit saan ka mapunta, dapat daladala mo yung ebanghelyo. Amen? It's about Christ. Kaya sabi niya, I am not ashamed. I am ready to preach. Diba? The gospel of our Lord Jesus Christ. Dapat ganun tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang every Sunday dala mo ang ebanghelyo.
Kundi from Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday, mga kapatid, dala-dala mo yung Ebanghelyo. Bakit? Because the gospel is about the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya dito, Paul, a servant of Jesus Christ. Ano bang ibig sabihin ng gospel? Yung gospel, dalawang salita daw yan. Ano ibig sabihin yan? Good message. Anong meron sa good message? It's about Jesus Christ. It's about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And that is the gospel. At yung Ebanghelyo na yung mga kapatid, ayan po'y kailangan ng tao. Because the gospel brings salvation. Kaya sabi dito, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ang tanong, paano sila mananampalataya kung di sila makakapakinig? Sabi sa Romans chapter 10, verse number 14. So importante mga kapatid na bilang mga mananampalataya, we engage ourselves fully in the gospel of our Lord Jesus Christ. Engage na tayo. Ang ibig sabihin, wala nang atrasan to. Kahit pagtawanan niyo ako, mga klase, kaibigan ko, ibabahagi ko sa inyo ang Ebanghelyo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo, mga kapatid, huwag niyong bibitawan. It is the power to salvation. Lahat ng tao kailangan ng gospel, mga kapatid. Huwag natin i-disengage. Ano sabi ng Panginoon? Mark chapter 8, verse number 30, I think 38, ano sabi niya? Sabi ni Jesus, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So what is the gospel? The gospel is about the Lord Jesus Christ. And when we ashamed of the gospel, hindi natin isinishare yung gospel dahil nahihiya tayo mga kapatid para nang ipinagkakaya mo si Kristo. At pag pinagkaya mo raw si Kristo, maging kanyang salita, sabi ng Biblia, ipagkakayanin tayo ng Panginoong Yesus sa harapan ng kanyang mana sa langit. Amen? Right? So, ibig sabihin mga kapatid, never sa buhay natin bitawan mo ang Ebanghelyo. Bakit? Sino mang tao everyday nakakarap ka ng unbeliever. What we are to do with the gospel? Mark chapter 16, verse 15. Okay, ano sabi ng Matthew chapter 16, verse 15? Ano sabi ng Biblia? And he said, sinabi ni Jesus, go ye into all the world and preach the gospel. Hindi sinabi, ikubli yung gospel. Ako, Ebanghelyo, tatago ko itong Ebanghelyo na ito. Sabi ng Biblia, we are to proclaim the gospel. Not to be ashamed of the gospel, but to proclaim the gospel. Amen? Kaya saan man tayo nagpunta, sa Jollibee man tayo, okay, kumakain man tayo, ang dami nating mga tao nakakaharap na kailangan ng Ebanghelyo. Ngayon, pag hindi mo ibinahagi yan, ang ibig sabihin lang yan, dinidisengage natin ang ating sarili. Ay, hindi naman ako pastor eh. Pastor lang ang dapat mag-share ng gospel. Ako, membro lang ako. Mali. Kasi sabi ng Bible, all of us are recipient of God's grace and mercy, and even this great commission. At sabi ni Jesus, go ye into all the world and preach the gospel. Ibig sabihin ng preach, to proclaim. Sisigaw mo, huwag mong ipagkakaya. Kaya ang Ebanghelyo mga kapatid, di ba? Importante ito sa buhay ko ng isang mananampalataya. Why? Without the gospel, there is no salvation. Without the gospel, there is no church. Without the gospel, there is no Apostle Pablo. Di ba si Apostle Pablo, hindi naman pangalan niya Paul. Anong pangalan niya? Saulo. Ano ibig sabihin ng Saulo? That is his Jewish name, Saulo. Siya po'y persecutor. Tingnan sa Acts chapter 9. Alright? Acts chapter 9. Ano sabi ng Biblia? Acts chapter 9, beginning verse number 1. Sabi po ng Bible, ang sabi ng Biblia, tinawag daw siya, iniwalay siya ng Panginoon sa Ebanghelyo. Bakit? Sabi sa verse number 9, and Saul, hindi pa Paul Saul pa yung pangalan niya. Sabi ng Biblia, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Pero may mga kapatid, kung hindi siya Apostol Pablo na ligtas sa magitan ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus, siya po'y mamamatay tao. Siya po'y persecutor ng church, mga kapatid. Pero dahil sa Ebanghelyo, mga kapatid, nabago sa Apostol Pablo. Amen? Hindi na siya Saulo, kundi Paul na siya. Ano ibig sabihin ng Pablo? That is his Roman name or Gentile name.
At diyan siya nakilala. Bakit? Isang mangangaral ng Ebanghelyo. Kasabi niya dito, in verse number 4, sabi niya, and he fell to the earth. Why? Because sabi, and heard a voice say unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So bago mangyari ito, di ba, namatay muna si Stephen dahil sa pangaral ng Panginoon. What is the gospel? It's about the Lord Jesus Christ. Kinakalaban ko ni Apostol Pablo. Pero ang Panginoon, hinaharap sa Apostol Pablo, sabi niya, it is hard for thee to kick against the pricks. Hindi sabi ng Panginoon, Saulo, kailanman hindi ka mananalo kung kakalabanin mo Ebanghelyo. Why? Kasi ang Ebanghelyo, mga kapatid, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Kailanman walang pwedeng manalo sa gospel. Amen po ba? Amen. May tanong, bakit natin pagkakaya? It is the message of hope. It is the message of salvation. Bakit natin pagkakaya? Sabi nga dito, good message, good news ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ang tanong, kung good news pala, bakit natin pinagkakaya? Hello, amen? Bakit marami mga Kristyano yung pinagkakaya? Kasi sa totoo lang, hindi naman yung good news ang pinagkakaya natin. Ang pinagkakaya natin is si Kristo. Baka pagtawanan tayo, baka hiyain tayo na makasama natin, baka hindi ako pakinggan. Actually, ang pinagkakaya natin, hindi yung good news kundi yung pagiging Kristiyano. Kasi sabi dito, the gospel is the real essence of Christianity. Ano ba naging Kristiyano ka, hindi mo naman ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo dapat tuloy-tuloy. Dapat umaabot hanggang kaduluduluhan. Ayan ang main essence sa pagiging Kristiyano. May paabot natin Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhan. Pero kung hindi natin pinapaabot, anong silbi naging Kristiyano pa tayo? Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, we must be fully engage ourselves with the gospel of our Lord Jesus Christ. Engage na natin ang ating sarili dito sa Ebanghelyo. Ayun, ang tanong, bakit marami mga tao ipinagkakaya po nila Ebanghelyo? So number one, because of intellectual reason. Okay, tingnan natin sa book of 1 Corinthians chapter 1, verse 23. Bakit marami mga Kristiyano, nagsabi Kristiyano, they did disengage ang kanilang sarili sa Ebanghelyo? Number one, because of intellectual reasons. Tingnan natin sa 1 Corinthians 1:23. Pakibasa nga po. Ready, read. Unang Ebanghelyo ay pinakatisuran ng mga tao. Lalo na kung may iba-ibang reliyon, ikaw lang naman nila kay born again, kay baptist, pag nag-share ka na ng gospel, kakikisuran na sa kanila yon. Reliyon na sa kanila yon. Pangalawa, sabi ng Bible, sa mga Greeks, mga matatalinong tao, intellectual na tao, para sa kanila Ebanghelyo ay foolishness. Karamihan atheist, di ba mga matatalinong tao yan? Para sa kanila Ebanghelyo, that is foolishness. That's why for intellectual reasons, tayo, hindi na rin natin ibinabagay. Bakit? Kasi hindi naman nila pakitigan Pagtatawanan lang naman nila Mga kapatid, hindi natin trabaho na magligtas ng tao. At hindi mo rin control yung tao kung makikinig man yan o hindi. Ang control mo lang, yung sarili mo na inatasan tayo ng Diyos na ipangaral natin ang Ebanghelyo. Amen? Ay lang yung control natin. Pero yung magiging response nila, hindi mo naman sagutin yun. Sagutin na nila sa Diyos yun. Kung sa tingin nila, foolishness yan, wala problema. Di ba paano kung totoo sinasabi ko, di impyerno sila? Ayun yung foolishness. Para sa kanila, tayo yung kamangmangan. Pero balang araw, mga kapatid, yung kamangmangan na sinasabi nila, sila pala yung mangmang. Para sa kanila, mga kapatid, for intellectual reasons, foolishness ang gospel. That is a stumbling block. Baka ma-offend sila pag nagsabi ako ng Jesus Christ. Katotoo lang ngayon Ang pinaka-denominator ngayon, God. Pag nagsabi ka na ng Jesus, ma-offend na sila. Pero yung Almighty God, okay pa yan Kasi lahat yung mga reliyon may Almighty God God ang address nila sa Father Pero pag nagsalita ka na ng Jesus, iba na yun. Para sa kanila, kakinisura na yan. Ano ba yung gospel? Is that the revelation of God, the Father? Hindi. It's about Christ. Kaya sabi po Sir Pablo, but we preach Christ crucified, that is the gospel. Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness.
So tatandaan natin, pag ito'y nangaral ng Ebanghelyo, hindi lahat yan tatanggap. Bakit? Para sa kanila kamangmangan. Kaya nga ang Ebanghelyo, pinagtatawanan. Nililiit. Hindi tinatanggap. So ibig sabihin, hindi lang it's not about the person, but it's about the person behind the gospel, none other than the Lord Jesus Christ. Kaya karamihan, kahit mga artist sabi Kristiyano, na lumalabas ba yung gospel sa kanila? Hindi rin. Why? Because they want to please men rather than God. Pag nangaral ka ng Ebanghelyo, o tayo nangaral ng Ebanghelyo, huwag natin isipin i-please yung tao. Bagamat ito'y good news, pero sa mga unbeliever, ito'y foolishness. Kaya napapansin mo, pag namimigay ka na ras, nag-share ka ng Word of God, walang nakikinig. Hello, amen? Bakit? Para sa kanila, katipisuran to, at ito'y kamangmangan. Para sa kanila. Pero sa ating mga nanampalataya, mga kapatid, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano sabi ng Biblia? But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Sa mga hindi mananampalataya, kamangmangan ito. Pero take note, mga kapatid, sa mga experiences po natin. Pag nag-share ka ng Word of God, akala mo walang nakikinig, pero may didikit sa'yo na isang Kristiyano. Ay, ano pong religion nyo? Ang ganda po ng sinero. Ang nakaka-appreciate na ng gospel, mga kapatid, ay walang iba yung mga ligtas. Amen? Amen. Yung mga binuksan ng Diyos ang puso at isipan nila. Papaano na lang kung nahihiya ka? Siguro, kasampung mga tao na dapat mong baginan, dahil merong siyam na mga matatalinong, intelektual na tao siyam. Pero nagpadala ka doon sa siyam na yun, sayang yung isa. Meron palang isang maliligtas. Nakoy kapatid. Pero dahil nagpadala tayo doon sa sinasabi nilang foolishness, sinasabi nilang katipisuran ng Ebanghelyo, sayang yung isa na sanang tinawag ng Diyos para maligtas. Pero dahil hindi ka nangaral, wala tuloy narinig ng Ebanghelyo. Kasi sa Panginoon, hindi naman yan paramihan eh. Mahalaga na ibahagi mong salita ng Diyos sa mga tao. Amen. Kasi ang kaligtasan, it is your choice. Desisyon ng tao, hindi desisyon ng Diyos. Kung gusto lang ng Diyos, lahat gusto niya maligtas eh. Magic na lahat, ligtas na tayo eh. Pero yung tao, may freedom, may free will yung tao. Kaya ang Diyos dumidepende doon sa free will ng tao. Kung anong gagawin niyang hatol sa tao, kaya nga sabi sa Book of Revelation, ano sabi ng Biblia, pakibasa po. I saw a great white throne and him that sat on it, on the face of the earth, and there was no place for him. Well, the result? Small and gray. Ilang libro binuksan? Ilang libro? Dalawa. Una, yung unang binuksan na libro, sabi niyan, and I saw dead small and great. Ibig sabihin, anumang antas ng tao yan sa society, mataas man o hindi, haharap sa Diyos, ito yung mga unbeliever. And the books were open. Maraming books sa Bible. Unang binuksan ng libro, may binuksan. Ano yung libro na yon? Which is the book of life. Anong meron doon sa book of life? And the dead were judged out of these things which were written in the books according to their works. So, ibig sabihin, lahat ng kanilang mga ginawa, ipapakita doon. Kumbaga, parang isang malaking CCTV. Noong ganitong oras, nandito ka. Kaya yung mga tao, during that time, maiiya sila, Lord, huwag pinapakita yung Panginoon, ang dami kong ginawa, kasalanan ka. Kaya pag sila inatulan ng Diyos, tama lang, nakapunta sila taga-taga-taga po. Bakit? May nagbigay sa iyo ng pangalan, hindi mo tinanggap. Tinanggihan mo ang Ebanghelyo. That is the book of works. Mga ginawa ng tao, haharap tayo sa Diyos. Ano pa? Verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Sino yan? Sino ba'y tinutukoy dyan? Hindi tayo mga mananampalataya. Ang tinutukoy dyan, yung mga unbeliever, yung mga napunta na sa impyerno. Ayan sabi yan, and the sea gave up the dead which were in it. Ano pa?
and death and hell delivered up the dead which were in them. Ibig sabihin, yung mga namatay, na napunta sa impyerno, lahat yan, iaahon ulit. Haharap yan sa Diyos sa Great White Throne Judgment. At pag ginarap yan sa Diyos, yung mga libro na sinabi kanina, bubuksan yun at hatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Ano yung gawa nila? Ano bang naging desisyon mo? Nung ipinapangaral sa Ebanghelyo, ano naging desisyon mo? Tinanggap mo hindi? Hindi po. So, you are will judge according to your work. Next, ano sabi ng Biblia? 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So listen mga kapatid. Ang sino mang pangalan, ang hindi natagpuan sa aklat ng buhay, ibubulagad-lagatan ako. Ayon po sa mapakinggan ko ng preacher kay Dr. Jeremiah, David Jeremiah, sabi niya, sa langit po, meron pong tinatawag na Book of Life, registration. Lahat ng isinisilang, nakaregister po doon sa Book of Life. Lahat ng tao na isinisilang, nakasulat po yung pangalan nila. Natin. Pag yung tao na yan ay sinilang, dumating na sa age of accountability. Pag sinabing age of accountability, alam niya na yung tama at mali. At pag may nagbahagi sa kanya ng Ebanghelyo, at tinanggihan niyang Ebanghelyo, binubura yung pangalan. Kaya pag namatay yung taong yun, hanggang hindi niya tinatanggap ang Ebanghelyo, pag binuksan yun, wala na yung pangalan niya. Pero yung mga tao mula sa kanilang pagkasilang, nagkaroon ng age of accountability, tinanggap na nila si Kristo sa kanilang puso, tinanggap ang Ebanghelyo, hindi nabuburahin yung kanilang pangalan. Kaya pala yung sabi ni Moses, Lord, blot out my name out of the book which thou hast written. Binura ba ng Diyos? Hindi. Bakit? Nanampalataya si Moses. Sabi ni Lord, ang buburahin ko yung mga nagkasala sa akin at hindi nanampalataya. Kaya ibig sabihin mga kapatid, napakalagay ng Ebanghelyo. Bakit? Kasi pag hindi na ibaabot yung Ebanghelyo sa tao, good news, pupunta sila sa dagat-dagat-dagat. Great and small. Kaya napaka-importante mga kapatid, huwag natin ipagkanulo ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? For it is the fountain of salvation. Kahit may intellectual reason mga kapatid, kahit post mo yan, yan pa yung pinakamataas na tao sa kumpanya nyo, ibahagi mo ang Ebanghelyo. Nakakatawa, may mga pulis na tayo din, nagbabahagi ng Ebanghelyo. Simple lang naman eh. Sir, simple lang po, tanong ko lang. Tanong pa kayo, may COVID man o wala, dami nang namamatay. Kayo po ba'y bagay ng buhay, nakatiyak pa kayo sa langit? Kung ngayon ay hindi pa nakatanggap ng Ebanghelyo, wala po yung katiyakan. Hindi ko alam. At sasabihin nila, walang nakakaalam yan. Mali po sir, meron po sa Biblia. Pwede pong malaman. 1 John 5:13. This is a written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Pwede malaman. Trabaho natin is ipaalam sa kanila. So number